Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong SARO release para po sa first tranche ng ating salary increase. Ayan, so ito po yung venamano mga kamaestro, no? So parang sa pag-check po natin ng SARO sa DBM, para ngayon lang po tayo nakakita, no? First time po natin makakita ng SARO para po sa first tranche ng ating salary increase. Ayan, so update po yan ngayong araw, August 19, 2024. Pero syempre po, no, sa mga nag-aantay, sa mga kamaestro po natin dyan sa DepEd, hindi po ito para sa atin, no, mga kamaestro, ito sa ibang opisina po. Particularly, mas marami po dito yung kabilang sa state universities and colleges or SUCs. Ayan, so isa-isayin na natin mga kamaestro, ano-ano ba yung mga opisina na kabilang sa pinakaunang na-releasean po ng SARO para sa salary increase first tranche. Ayan. So ito po, no, kalamitan dyan or karamihan ay nagmumula pa rin sa sabi ko kanina sa SUCs, no, yung state universities and colleges. Ayan. So ito nakalagay dyan, President Ramon Magsaysay State University. Ayan, President Ramon Magsaysay State University, Philippine Merchant Marine Academy. Ayan, Nueva Ecija University of Science Technology. Ayan, Central Luzon State University. Ayan, so kung babasahin po natin dito sa remarks, ayan, nakalagay dyan, release of funds to cover the additional RLIP requirements for the implementation of the first tranche of the updated salary schedule for civilian government personnel pursuant to Executive Order Number 64, Series 2024, as implemented by National Budget Circular Number 594. Ayan, so maliwanag po yan nakalagay mga kamaestro. Hindi ko na isa-isa yan kasi para-pareho lang naman po ang remarks dyan. So ito po ay patungkol pa rin dito sa ating first tranche ng updated salary schedule, no, for civilian government personnel. Ayan, next batch naman po ito. Ayan, so the state universities and colleges pa rin. Ito naman ay nagmumula sa Central Mindanao University. Ayan, nakalagay pa rin dyan, first tranche of the salary adjustments, January to December 2024 for civilian personnel. And then ito naman pong tatlong sumunod, nagmumula naman po ito sa Department of Health or DOH, no? Ito po yung mga opisina niya. Yung una, Bataan Rehabilitation Center. Pangalawa, Bataan General Hospital and Medical Center. And then yung pangatlo is Maribeles Mental Wellness and General Hospital. So nakalagay dyan, ganun pa rin, additional PS requirements for the implementation for the first tranche of the updated salary schedule for civilian government personnel. Ayan. And then po yung mga nasa dulo, ayan po, nagmumula pa rin sa mga SUCs. Ayan, particularly po yung Bulacan State University. Ayan. Then yung Bataan Peninsula State University. Kasama rin po ang Bulacan Agricultural State College. At ang pinakahuli po ay ang Aurora State College of Technology. Ayan. So, ito po yung kanyang remarks. Same din. Additional PS requirements for the implementation of the first tranche of the updated salary schedule for civilian government personnel pursuant to Executive Order Number 64, Series 2024 as implemented by National Budget Circular Number 594. Ayan, so super po, yan po yung mga isa sa mga pinakaunang narilisan po ng SARO para naman sa first tranche ng salary increase or salary schedule natin, yung updated salary schedule or salary adjustment. Okay? So sa ibang mga opisina, ibang mga department po na wala pang SARO, no, for the first tranche of the updated salary schedule, abang-abang lang po kayo sa channel natin at agad po natin yung ibabalita. So far, dito ko na muna tatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad nito, yung mga update about sa salary increase. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3